Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay aking ipepresenta ang isang akdang pinamagatang Itaboy ang kahirapan, hindi ang mahihirap, na kung saan ito po ay isinulat ni Gregorio V. Bituin Jr. at ang akdang ito ay isang makabuluhang tula o sanaysay na tumatalakay sa malalim na isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon at kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap sa ating lipunan. Sa pamagat pa lamang po ng akdang ito ay malinaw na ipinapahiwatig ng autor na ang dapat nating labanan ay hindi ang mga taong naghihirap, kundi ang mismong ugat ng kanilang paghihirap, ang kahirapan. Dahil madaling sisihin ang mahihirap sa estado ng bansa, ngunit kung susuriin, sila ay mga biktima lamang ng sistemang hindi patas. Sistemang nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mayayaman habang nalilimitahan ang kakayahan ng mga mahihirap na makaangat. Sa pagsimula ng akda, pinapakita ni Gregorio V. Bituin Jr. na madalas na pagtrato ng lipunan sa mga mahihirap ay bilang sagaba lamang. Madalas silang tinataboy sa lansangan, hinuhusgahan dahil sa kanilang mga itsura, at tinitingnan na pabigat lamang sa ekonomiya. Ngunit, ang tanong, dapat ba talaga silang sisihin at sila ba talaga ang problema? Ang sagot ng may akda ay malinaw. Hindi. Ang tunay na problema ay ang kahirapan na nilikha ng kawalan ng oportunidad at katiwalian sa ating sistema at ang kawalan ng pagkakapantay-pantay ng pagtrato ng lipunan. Ang tema ng akdang ito ay malinaw at nakasentro ito sa panlipunang katarungan, pagkakapantay-pantay at pag-ibig sa kapwa. Ipinapaalala lamang ng autor na sa bawat tao, mayaman man o mahirap, merong karapatang mabuhay na may dignidad. Ang tulang ito ay isang pagsigaw ng katotohanan na ang lipunan ay hindi magiging maunlad hanggat may mga tao tayong pinipiling talikuran at kalimutan. Ngayon ay dumako tayo sa nilalaman o buod ng akda. Ikwinento ng may akda ang isang kwentong bayan tungkol sa isang hari at gobernador, na kung saan isang araw ay binalak ng hari na bumisita sa isang lalawigan. At upang mapahanga siya, nag-utos ang gobernador na itago ang mga barong-barong ng mahihirap sa pamamagitan ng pagtatayo ng matataas na pader. Sa pagdating ng hari, natuwa siya sa kaayusan ng bayan at paparangalan sana ang gobernador. Ngunit nang mapansin niya na ang pader at makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga mahihirap sa kabila nito, binawi niya ang gantimpala. Ang mensahe ng akdang ito ay hindi natatapos ang problema sa pagtatago ng kahirapan at dapat itong lutasin. Sa dulo, ikinumpara ni Bituin ang demolisyon ng mga maralita sa modernong panahon na ginagawa ng gobyernong mga kapitalista upang malinis ang lungsod. Sa ginawa ng gobernador sa kwento, ipinakita niya na ito ay hindi solusyon kundi pagpapakita ng pagkukunwari. Dito ay pinapahayag ng may akda na mali ang pagtrato sa mahirap bilang sagabal. Sa halip na sisihin sila, dapat tugunan ang ugat ng problema, kung saan ito ay ang kahirapan. Ang mahihirap ay biktima lamang ng katiwalaan at hindi patas na sistema, kaya't hinahikayat ng sanaysay na ito ang pagkakaisa at malasakit upang labanan ang kahirapan. Ang uri ng akdang ito ay isang sanaysay na panlipunan, kung saan naglalayo itong magmulat ng isipan at magpukaw ng damdamin ukol sa tunay na kalagayan ng mga mahihirap sa lipunan. Dumako tayo sa mga tauhan at simbolismo ng akdang ito. Una, ang hari, kung saan meron siyang kapangyarihan ngunit may puso sa mamayan. Kumakatawan siya sa pamahalaan na dapat makita at unawain ang tunay na kalagayan ng bayan. Ikalawa, ang gobernador na mapagkunwari at sunod-sunuran, na takot mawala ng pabor sa hari at sumisimbolo ito sa mga opisyal na inuuna ang imahe kaysa katotohanan. Handa nilang itago ang kahirapan para magmukhang maganda ang bayan. At ang huli, ang mga mahihirap na mamamayan. Sila ang matiisin, tahimik, ngunit biktima ng maling sistema. Sila ang simbolo ng mga maralitang Pilipino na patuloy na naaapi at itinataboy ng lipunan.
Ang tono ng akdang ito ay mapanuri, mapanindigan at makabayang nagtatanggol sa mahihirap. At ang akdang ito ay mayroong damdaming ng galit, pagkadismaya, at pananawagan ng hustisya na nangingibabaw sa sanaysay. Dumako tayo sa mahalagang kaisipan ng akda. Una, ang mahihirap ay biktima at hindi sanhi ng kahirapan. Ang demolusyon ay hindi solusyon, kundi pagpapatuloy lamang ng kawalang katarungan sa mga mahihirap. Ang sunod ay ang pamahalaan ay may pananagutang lutasin ang ugat ng kahirapan, hindi alisin ang mga mahihirap. Ang pader ay sumisimbolo ng pagpapanggap at pagtatakip ng katotohanan, at ang tunay na laban ay revolusyon laban sa pagpapahirap, hindi sa mga nahihirap. Naniniwala si Gregorio V. Bituin Jr. na dapat maging makatao at makatarungan ang lipunan. Hindi dapat ituring na basura ang mahihirap, sa halip dapat silang tulungan ng bayan at bigyan ng oportunidad upang makabangon. At bilang konklusyon ng akda, ang akda ay matalas na komentaryo laban sa papagkunwaring sistema ng pamahalaan at lipunan. Itinuturo nito na ang kahirapan ay hindi dapat itago sa pader o palayasin sa relokasyon, kundi dapat lutasin sa pamamagitan ng makataong pamumuno, trabaho, edukasyon at pagpapakapantay. Sa uli, binibigyan diin ni Gregorio V. Bituin Jr. na ang kahirapan ang dapat itaboy at hindi ang mahihirap. Yun lamang po ang nilalaman ng aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig.